Mahal ko ang aking bayan. Pagkat utang ko rito at magiging utang pa ang aking kaligayahan. Marami akong kapaniwalaan sa Diyos, sapagkat nawalan ako ng pananalig sa tao. Halos 7 taon akong naiwanan sa aking bansa. Ang sabi ng ilan, marahil nakalimutan mo na ang kapantungkol dito. Medyo ang kabaliktaran. Kahit na ang aking bansa ay tila nakakalimutan ako, lagi kong iniisip ito. Ang maging masaya ay hindi na mahuhulugan magpakasawa sa kamangmangan. Hindi ang kriminal na papawi ng ng iba, ngunit ang mga taong matagal. Ang mga tao hindi nagrereklamo dahil binasipitin. Sinabi mo na hindi sila nagdurusa dahil hindi mo nakita ang kanilang mga puso na nagdugo. Napansin ko na ang kamura kapag durusa ng bawat tao ay nasa direktang proporsyon sa mga kalayaan nito o sa mga pagpiling nito na naaayon sa mga sakripisyo o pagkamakasarili ng mga ninuno. Alamin ninyo ang kwento ng mga taga San Diego. Maraming malungkot, masungit. Marami rin ang nagsasaya, parang walang problema, o di kaya'y nagkukunwaring walang problema. Sa kalye ang Luwagwe ng Binundok, sa isang malaking bahay nakatira si Don Santiago de los Santos, na higit na kilala bilang Kapitan Tiago. Kilala siya sa buong bayan dahil sa kanyang kayamanan, lalo't higit sa kanyang kabaitan. Isang gabi sa kanyang tahanan, Napakalaki ng daan ito. Ano sa tingin mo? Naturalmente, si Don Santiago ay napakayaman. Marahil wala lang sa kanya ang gumasta ng ganitong kalaki. Nakakayamot ang bansang ito. Halatang iba ang pamamahala kaysa pamamahala sa Madrid. Ang masama pa rito, puro Indyong mga nakatira. Ayoko talaga sa mga Indyo. 20 taon akong nagsilbi at nagtiis sa pagdidildil ng kanin at saging sa bayan ng San Diego bilang kurang parangko. Ngunit nang umalis ako ay ilang matatanda at hermanos terceros lamang nagatid sa akin. Mga walang utang na loob. Magdahan-dahan kayo, Padre Damaso, pagkat nasa ilalim tayo ng bubong ng isang Indyo. Tama siya, Reverensya. Baka magdamdam sa Kapitan siya. Huwag kayong mag-alala. Matagal lang hindi tinuturi ni Tiago ang kanyang sarili bilang Indyo. Malayo-malayo na siya sa ganoong walang galang ng mga tao. Sigurado naman hindi kasi saklaw na nangyari sa mga Francis. Sigurado ako nagsiyang ka lamang ng pera sa tututang mo. Wala kang ibang kakainin kundi tinulang manok sa pagkainan. At sigurado akong natutulog kang hindi nasisiyahan. natigilan ang lahat na biglang dumating ang may bahay na si Kapitan Tiago, kasama ang isang mukhang galing sa mahabang paglalakbay. Mga Ginoo, pinalulugod kong ipakilala sa inyo ang anak ng aking masirang kaibigan na si Don Rafael. Sino pa yung kasama ang bisita ni Don Santiago?
Siya ay si Juan Crisostomo Ibarra. Galing siya ng Europa. Sinundo ko na lang siya galing sa kanyang paglalakbay. Ikinalulugod kong makilala kayong lahat. Aba! Padre Damaso! Ang kura ng San Diego. Ikinagagala kong makilala muli ang isang matalik na kaibigan ng aking ama. Parang nagkakamali yata ako. Pasensya na ho, Reverensya. Hindi ka nagkakamali ho. Ngunit kailanman, hindi ko naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Kung gayon, ikaw pala ang anak na nasirang si Don Rafael Ibarra. Naway ang kasiyahang napagkait sa iyong ama ay mapasayo. Gracias, Senyor. Isang mabait na tao ang iyong ama. Nakilala ko at malimit kong nakasama ang iyong ama. At masasabi kong isang kagalang-galang at matapat na mamayang Pilipino ang iyong ama, na si Don Rafael Ibarra. Maraming salamat po. Pinawi ng mga papuri ninyo ang tungkol sa nangyari sa aking ama. Gayong ako na kanyang anak ay walang kaalam-alam. Pagkaraan ay makikita si Ibarra nakipagkilala sa mga kababaihan sa kabilang banda ng bulwagan. Ikinagagala ko kayong makilala. Ako si Juan Crisostomo Ibarra. Ikinagagala ka namin makilala. Crisostomo Ibarra. Kahit na marami ang magaganda sa Europa, ay wala pa rin makakatalo sa kagandahan ng mga Pilipina. Sus, kasinungalingan. Marahil ay dala mo rin iyong mga tinuran mula sa ibang bansa, Ibarra. Natigilan uli ang lahat na may pinahayag si Kapitan Tiago. Mga mahal kong panauhin! Halina pumunta tayo sa hapa. Handa na ang hapunan. Ilang taon kang nawala sa ating bayan, Ginoong Ibarra? 7 taon po, Ginoo. Sa iyong 7 taon sa Europa, malamang nakalimutan mo na ang iyong bayan. Ang totoo niya, parang ako na ho ang kinalimutan ng ating bayan. Lagi ko pong naiisip ang ating bayan, kahit na po ako ay nasa malayo. Sa mga bansang napuntahan mo, ano sa iyo ang pinakamaganda at tumatak sa iyong isipan? Patawarin mo ako, Ginoo. Ngunit, bukod sa inang Espanya, ay wala na akong naibigang ibang bansa. Pagkatapos kong mabasa at mapag-aralan ang kultura ng isang bansa, ay tila nakalimutan ko agad ang magagandang alaala ko sa bansang iyon. Ang iyong mga napag-aralan ay alam din naman ng kahit sino mag-aral ang tanungin mo sa ating bansa. Huwag kang magtaka sa aming dating kora. Ganyan-ganyan din ang pakikitungo niya sa akin nung ako'y bata pa. Parang hindi na siya nag-iba. Pero ako'y nagpapasalamat pa rin sa panahon ang reverensya ay madalas na dumalaw sa amin para sumabay sa amin sa pagkain. Oh, nako! Sana tanggapin ninyo aking sinserong paumanhin. Senyores, kababalik ko lang mula sa Europa. Sana'y maintindihan mo kung bakit kailangan kong lumisan agad. Pupunta ako sa San Diego sa Makalawa para sa Todos los Santos. Kaya't may kailangan akong katagpuin. Hindi ka na ba talaga mapipigilang umalis? Sana'y mahintay mo pa ang pagdating ng aking bulaklak na si Maria Clara. Tagal ka na nung hinihintay. Paumanhin, Aking Don. Ngunit mayroon pa akong kitain ngayon. Muchas gracias, Kapitan. Walang anuman, Ibarra. At mabayan ka sana ng Diyos sa iyong paglalakbay. Nakita ninyo? Minsan ay masama ang nagiging bunga ng pagpapadala ng inyong anak sa ibang bansa upang mag-aral. Lumalaki ang kanilang ulo at itinuturing na ang sarili ay mas mataas. Nawawalan sila ng alak. Diyos ko, sa araw na ito ay parang pangarap na lamang ang 7 taon ko sa Espanya. Dapat mag-ingat ka sa Diyos, iba iyong makaawa. Ang nangyari sa iyong ama ay dapat simpi sa iyong nag-aral. Ipagpatawad niyo sa wari ko'y naging mahal sa inyo ang akin. Ngunit sa pagkakagabi ay wala ako o kahit ang aking ama na lilimang. Madalas sa sobrang kapanatagan ay nagdadala sa ito ng kapamata. Hanggang sa hinihilingan ng iyong ama na si Don Rafael ay hindi siya makapaniwala na may natatago palang tao.
Ngayon ay alam ko na kung ano ang dahilan kung bakit si Kapitan Tiago ay nag-aalangan na magsabi sa akin kung ano ang nangyari sa akin ama. Pero bakit siya ay kinulong sa piitan? Ano ba ang naging kasalanan niya? Ang tanging kasalanan ng iyong ama ay ang siya ang pinakamayaman sa buong San Diego. Ngunit huwag kang mag-alala, sapagkat ang napukulong sa pinangguan ay may tuturing na kabayanihan. Minsan ay may isang artilyero na nangongolekta ng tributo sa mga mamamayan. Ang artilyerong ito ay mangmang at hindi marunong magbasa at sumulat. Galit ang mga tao sa kanya dahil sa kanyang kalupitan. Upang makaganti, ang ibang mga mamamayan ay binabaliktad ang kanilang sedula kapag pinipirmahan na ito ng kabesa. Isang araw, isang bata kasama ang kanyang kapatid ang naloko sa kabesa. Mga lapastangang bata! Maawa ka sa mga bata, Ginoong Kabisa. Huwag mo silang saktan! Huwag kang magyanap ng mga bata! Nabusog kaya ang bisita sa handaan, Isabel? Palagay ko oo, Tiago. Paniguradong nabusog sila sa dami ba ng anak handa. Nakapalungkot lamang at kailangan umalis agad ng Ibarra sa gitna ng kasiyahan. O siya, maiwan ko muna kayong mag-ama at mag-aalis pa ako ng kusina. Tila yata may bumabagabag sa inyong kalooban. Mayroon na po ba? Walang amaman, Iha. Nagpapasalamat lamang ako sa Panginoon at binigyan na tayo ng maayos na buhay. Ngunit wari ko ay mas masaya sana tayo kung ang iyong ina hindi nawala sa atin ng maaga. Papa, huwag niyo nang balikan pa ang nakaraan. Ang mas mabuti pa ay matulog na kayo. Panigurado ay pagod na kayo mula pa sa pagtanggap ng mga bisita kanino. Nagpasalamat talaga ako sa Diyos at binigyan niya ako ng napakabait na anak na tulad mo. Kung buhay lamang si Pia ay panigurado ang kasiyahan ko ay buong buo. Magandang araw po, Tia Isabel. Nais ko po sana makausap si Magdalena. Ay, andyan siya sa loob. Halika, tuloy ka. Magandang tanghali ho, Don Tiago. Kumusta si Bara? Salamat at lumala kang muli sa aming tahanan. Nais ko po sana makausap ang inyong anak. Bay, sige. Clarita! Nasa makausap ni Bara! Maaari na kayong mag-usap sa azotea. Kailangan mo ba ng may inom? Gracias, senyor. Maya-maya pa ay makikita na ang dalawa na nag-uusap sa azotea. Maswerte ako at naipagkasundo tayo ng ating mga magulang upang tayo ikasal. Dahil kung hindi na ako makakita pa. Napakatamis na iyong dila, Jesus niya. Siguro'y dahil dyan, ay nabihag mo ang maraming kababaihan sa mga bansang iyong napuntahan. Isa ng magandang obra ng Diyos ang aking sinusunod. Bakit pa ba ako makahanap ng iba? Sinungaling. Hindi ako makapaniwalang isinasara mo yung mga mata pagdating sa ganda ng mga dilag sa Europe. Ang kagandahan ay nasa panlasa ng tao. Ito'y naroon sa taong sumusuri ng kagandahan. At mula sa aking puso, sinasabi ko sa iyo na ikaw ang aking ina. Patawad aking sa iyo. Ngunit kailangan na kitang isanin sa akin. Bukas ay tudus-dusan. Kaya't may kailangan akong katagpiin para ako. Naiintindihan ko, Ibarra. Naway makapaglakbay ka ng ligtas. Alam aking minamahal.
Tingnan mo ang nagagawa ng pag-ibig, Isabel. Oo nga, Tiago. Sadyang napakatamis at napakapait ng pag-ibig. Paano mo nalaman na yun? Hindi ka pa naman nakaranas umibig, di ba? Hay nako, Tiago. Ako'y tigil-tigilan mo nga. Hindi ako manhid sa mga dating manliligaw. Marita, kung ikaw ay nababagabag, tulos ka ng kandila para kay San Roque at kay San Rafael. Paniguradong gabay nila si Ibarra sa Dahil sa Todos Los Santos nung araw na iyon, ang sementeryo ng bayan ng San Diego ay nabuhay muli dahil sa pagdagsa ng mga tao. Pumunta rin si Ibarra para bisitahin ang puntod ng ama, kasama ang isang utusan. Akala ko ba'y alam ninyo ang kinalalagyan ng puntod ng aking ama? Pinsa po, senyorito. Alam ko naman talaga yun. Ang hindi ko lang maintindihan kung bakit tayo nanliligaw. Ayun po, alam ko ay diyan siya nakaliping. Magtanong ka doon sa supulterero kung bakit ganyan ang puntod. Mawalang galang na ho. Alam po ba ninyo kung nasaan ang malaking krus sa puntod na iyon? May pangalang Don Rafael Ibarra? Ah, ang cross sa puntod na may mga bulaklak? Sinunog ko na. Sinunog? Opo, pinasunog ng kurang malaki. Kung gayon, bakit ninyo hinukay ang puntod ng aking papa? Saan nyo dinala ang bakay niya? Inutos po ng kurang malaki na ilibing siya sa libingan ng mga inchik. At sinunod nyo naman ang sinabi niya? Hindi po, mabigat po ang bangkay at napakalakas ng ulan. Kaya inilaga ko ang bangkay sa tabing ilog. Pasensya na po, senyor. Crispin, kailangan mo mabuti ang tali. Pahinga naman tayo baka, kanila pa tayo nakatayo at nagpatunog ng kampana. Hindi pa pwede, Crispin. Baka pawagalitan tayo ng sakristan ngayon. Oo nga pala, ilan daw yung susunduin mo ngayon pa? 2 reales na lamang, Crispin. Bayaran mo na kayo yung sinabi nila ninakaw ko na dito sa simbahan. Sila para hindi na sila magkagulo at para makauwi na rin ako. Naku, Crispin! 2 multa ang inabot ko sa sakristan mayon. At kasama pa rin ang sinasabi nila ninakaw mo na 2 punsanan dito. 23 reales din yun. Kumbagay, 32 kamay. Hindi sapat ang sweldo ko sa hinihingi nila. Natatakot na kasi ako eh. Napakasama kasi ng kura dahil sa pestang mayon. Napakasinungaling kasi nilang lahat. Umuwi ka na lang ngayon, kaka. Sabihin mo si Inang na ayaw na natin magsakristan. Alam ko namang paniniwalaan ka ni Inang. Kaya ikaw na lang magsabi. Sabihan mo si Inang na may sakit ako kaya hindi ako makauwi. Huwag kang magsalita ng ganyan, Crispin. Bumaba na kaya tayo, kaka. Sige, tayo na. Mga pasaway na bata, kahit kailan talaga wala kayong nagawang tama sa simbahan. At ikaw, Basilio, magmumulta ka ng 2 reales dahil sa hindi magandang tunog ng kampana at di ka dinuwi ng alas 8 kundi alas 10 na ng gabi. Nagduhulin po ako ng kwartsa. Wala akong pakialam at sasagot ka pa? At ikaw, Crispin, hindi ka uwi hanggat hindi mo nailabas ang 2 unsang gintong dinaka mo. Kahit kailan talaga mga wala kayong galang, pati simbahan pinagnanakawan ninyo. Hindi ko naman po ninakaw yun eh. Wala po akong ninakaw na kahit ano. At sasagot ka pa? Itong sa'yo. Aray mo, tama na po. Tama na po. Maawa na po kayo. Huwag mo akong pigilan. Tama na po. Tama na po. Kaka, huwag mong iwan. Huwag mong iwan. Inang! Tulungan niyo po ako! Jesus Mariosep! Anong nangyari sa'yo, Basilio? Huwag kang mag-alala, Inang. Si Crispin ay naiwan sa kumbento. Naiwan? At siya ba'y buhay? Salamat at buhay siya. Bakit ka duguan?
Ako po'y tumakas sa kumbento. Ngayon ko lang laman pinauwi ng sakristan mayor dahil hindi ako makauwi kundi alas 10 ng gabi. Bawal maglakad ng alas 9, kaya't noong nakasalubong ko ang mga gwardiya sibil sa bayan, ay sinigawan nila akong kwenbe. Ay nagtakbo ako at pinaputukan po nila ako ng isang punglo at dumaplis sa aking noo. Walang hiya talaga mga gwardiya sibil. Sadyang wala silang puso. Halika anak at gamutin natin lang sugat mo sa loob. Bakit daw hindi makauwi si Crispin? Pinarusahan siya ng sakristan mayor dahil nagnakaw siya ng 2 unsa ng ginto. Hindi naman talaga siya ang nagnakaw eh. Hindi siya pa uuwin hanggat hindi niya ito binabalik. Mahabaging Panginoon, kawawa naman ang aking bunso. Hindi naman ganung taong anak ko. Hayaan mo anak at kakausapin ko ang kura bukas. Dadalhan ko siya ng gulay at hihilingin ang kalayaan. Maya-maya pa ay nakatulog na si Basilio. Wala niyang bata! Bakit nanakaw? Nay! Kuya! Tulungan ako! Kawalan mo kayo sa akin! Aray! Wala niyang bata ka! Tao po. Magandang araw po. Sino kayo? Ako po si Sisa, ang ina ng sakristan na si Crispin. May dala akong gulay para sa kura. Sige, pakilagay na lang dyan. Saan ho? Kahit saan dyan. Maaari ko po bang makausap ang kura? Hindi maaari. May sakit ang kora. Kung gayon ay maaari ko bang makausap ang anak kong si Crispin? Huwag ka nang magkaila. Alam ng lahat na si Crispin ay nasa inyo ng bahay. Si Basilio ay nasa bahay ngunit si Crispin ay naiwan dito. Ibig ko sanang makita. Naiwan na nga ang tumakas pa rin pagkatapos magnakaw ng maraming bagay. Baka nga hinahanap na siya ng mga gwardiya sibil sa inyo. Alam mo, napakabait ng asawa, ngunit napakasama ng iyong mga anak, lalo na yung maliit. Hindi mo ba naiintindihan? May sakit ang kora. O Diyos ko, huwag niyo pong pabayaan ang aking mga anak. Ikaw ba si Sisa? Ang ina ng mga magnanakaw na bata? Tumatakbo na si Sisa dahil sa takot na mahuli ang kanyang mga anak dahil sa kasalanang hindi nila ginawa. Ilabas mo ang iyong mga Ngunit anak. nahuli pa rin siya ng Gwardiya Sibil. Ng anak mo. Nasaan ang mas bata? Hindi ko na ho alam. Hindi po siya umuwi simula kahapon. Kung gayon, ikaw ay sasama namin. Hindi ka makapalabas ng kwartel at hindi ko ituturo ang anak ko. Iyan! Diyan ka nababagay! Mabubulok ka sa bilangguan hanggat hindi mo tinuturo ang iyong mga anak! Kalaunan ay napalaya rin siya dahil sa kakulangan ng ebidensya. Crispin! Basilio! Anak ko! Nasaan na kayo? Basilio! Damit ito ni Basilio.
anak ko. Pag nakita niyo sila, sabihan niyo ako ha. Kamahalan, kung papahintulutan niyo, nais ko kayong makausap ni Don Jesus Ibarra. Don Ibarra, ang sinasabing nakalitan ni Padre Damaso. Opo, at ang napatawan ng ekskomunyon. Papasukin mo siya. Nais ko siyang makausap. Isang karangalan ng kilala ko, Senyor Ibarra. Ginulat niyo ako sa inyong kabaitan, kamahalan. Dahil sa bansang ito ay hindi ako itinuturing mabuting tao. Tungkol sa pagalitan ninyo ni Padre Damaso, sinisigurado ko sa iyo na hindi ka magagalaw ng mga pare hanggat ako ang namumuno sa bansang ito. Nakausapin ko na rin ang Arsobispo na sumulat sa Santo Papa upang sana yung teksto. Kahit ako ay gagawin ninyo, kung ginawa sa aking ama, ganoong kalapastangan. Gracias, kamahalan. Ngayon ay alam ko na kung bakit pinupuri pati sa Madrid ang iyong kahusayan. Pagpalain ka nawa ng may kapal. Bueno, at may pupuntahan pa akong mahalagang bagay. Maraming salamat at nakilala kita, Don Ibarra. Sige po, kamahalan. Aalis na ako. Maraming salamat po. Alkalde, simula sa araw na ito ay nakahabilin ko sa inyong proteksyon si Senyor Ibarra. Ipaalam mo ito sa mga alperes at suportahan niyo siya sa kanyang mga adhikain. Sunod po, kamahalan. Vamos! Magkantar ikaw, loka! Kantar! Tama na! Tumigil ka na! Nakahahabi sa akin ang tulang yan! Baila! 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 Ngayon, ikaw naman ang sumayaw! Baila! India! Baila! Baila! Ano ang nangyari sa iyo? Hindi ka man lang nagbigay ng magandang umaga. Anong ginawa mo sa balita ito? Ako na magdadala sa kanya sa labas. Action. Sabihin mo kay Marta, bigyan niya ng ibang baro at gamutin. Pakainin mo siya ng maigi at bigyan ng mabuting higaan. Mag-ingat kayo at huwag mo siyang lapastanganin. Bukas ay ihahatid siya sa bahay ni Ginoong Ibarra. Ang papangit ng mga bahay, halatang mga Indio lamang ang maaring tumira. At aba, walang panggalang, hindi man lang nagbibigay pugay sa ating mga mahalikan. Hindi katakatakang puro pangungutya ang marinig mo sa mga praile tungkol sa kanila.
kayo nakatingin? Naiinggit ba kayo? Mahal kong esposa, huwag kang mag-iiskandalo dito. Nakakahiya sa mga tao. Kayo? Kaiinggitan ko? Ha? At bakit? Kinaiingitan ko nga pala ang inyong kulot. Napakagandang tanawin. Dalawang donyang walang asal na nag-away mismo sa harap ng durungawan ng bahay ng Alperes. Sila ba ang dalawang donyang galing Espanya? Siguro, sila nga. Ano kayang kahihinatan yan? Tara na't alamin natin. Parang sabihin ko sa'yo, Doña Alperesa, hindi ako probinsyanang katulad mo. Sa sobrang sofistikada kong tao, walang Alperes makakapasok sa bahay, kundi sa bakuran lamang. Aba! Excelentisima, Senyora Pupot! Wala ang nakapasok ng mga Alperes, kundi ang mga pilakyod naman na tulad ng iyong asawa. Aba! Ginagalit mo talaga ako? Bumaba ka dyan! Walang modo! Bumaba ka dyan, Doña Consolacion! Dito tayo magtotoo! Walang iyang probinsyana! Gusto mo ng gulo? Pagbibigyan kita, Senyora Pupot! Tama na! Tama na! Isos, Maria Joseph Consolacion! Anong kaguluhan na naman to? Pagtigil ka at maraming tao. Ikaw! Pumili ka ng desenteng damit at kung wala kayong pera, magnakaw kayo sa taong bayan. Ikaw ang bumili ng asal, mga walang modo, katuringang mayaman ngunit sayad sa lupa ang mga pag-uugali. Magtigil ka, Alperes! Kung makalipusta ka sa amin, ay para kay ganda ng iyong aral. Magsitigil kayo sa pangalan ng Panginoon! Para kayong mga hayop, mga edukado naman kayo. Nakakahiyang isipin na pati kayong taga-alta ni Susaidan at tumutulad sa mga Indo. Hala, pagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan at siguraduhin ninyo kayo ay mangumpisal. Inchendes? Oh, Elias! Ikaw pala. Natuklasan kong magkakaroon ng isang malaking pag-aalsa at kayo ang natatakdang mapahamak. Sapagkat isisigaw ang inyong pangalan ng mga manghihimagsik na bayaran. Huwag na kayong mag-ailangan pag anumang oras ay maaaring sumiklab ang pag-aalsa. Kailangan na ninyong umalis. Saan ako pupunta? May naghihintay ba sa akin? Kahit saang lugar, sa Maynila o sa bahay ng isang makapangyarihan, upang hindi nila masabing totoong may kinalaman ka dito. Paano kung ako ang magsusuplong ng pag-aalsa? Iisipin nila na kayo'y taksil at ipinain sila para mahuli. Sunugin ang mga kasulatan at maghintay kung ano ang mangyayari. Yan ang dapat mong gawin. Si Maria Clara, hindi. Mas mabuting mamatay na lang. Tulungan mo ako, Ginoo. Yan nakatago ang mga kasulatan ng aming pamilya. Ibukod ninyo ang kasulatan ng aking ama na mas lalong magpapahamak sa akin. Nakikilala niyo po ba si Don Pedro Ibarra Mejia? Oo! Siya ang lulo ko sa tuhod. Siya ang dahilan ng kasawian ng aming angkan. Kayo ang itinuro ng Diyos para makapaghiganti. Tingnan niyo ako mabuti. Tingnan niyo ang mukhang ito. Punong-puno ng pagtitiis. Samantalang kayo'y nabubuhay, umiibig, at may kayamanan, kinikilala, nabubuhay! Nabubuhay! Crisostomo? Crisostomo! Ako nga, sa bangkay ng aking ina, ay nangako ako, paliligayahin kita, anuman ang maging kapalaran ko. Nagpunta ako rito para tuparin iyon. Bagamat ikaw ang hindi tumupad sa ating sumpaan, palalayain na kita, aking sinta. Patawarin sana ako sa alaala ng aking ina sa sasabihin ko sa iyo. Sa gitna ng aking karamdaman, ay natuklasan ko ang aking tunay na pagkatao. Ang kinikilala kong ama ay hindi ko tunay na ama.
Hindi ako maaaring magpakasal sa iyo sapagkat ibubunyag ang lihim na iyan. Matutuklasan ng naging kataksilan ng aking ina at masisira ang dangal ng kinikilala kong ama. Kailangan mo ng katibayan. Totoo ang lahat ng aking sinabi. May sulat na iniwan ng aking ina. Ibinigay sa akin ang sulat na ito sa taong nakakabatid ng aking bibig, kapalit ng iyong sulat. Totoong pinagtaksilan kita, ngunit alang-alang sa alaala ng aking ina, ay napilitan akong ipapalit ang sulat mo na hindi ko nalalaman kung saan nila yung gagamitin. Wala akong maaaring gawin kundi ang magtiis upang patuloy na maitago ang lihim ng aking pagkatao. Kailangan kong makipag-isang dibdib upang hindi maibunyag ang aking lihim. Maria, isa kang anghel. Maligaya akong marinig na pinaniniwalaan nila ako. Ikakasal ka na. Oo, yun ang gustong mangyari ng kinikilala kong ama. Minahal at inalagaan niya ako kahit hindi niya naman tungkulin. Kaya't bilang ganti, ay kailangang sundin ko siya. Ngunit hindi ko malilimot ang naging sumpaan namin. Anong ibig mong mangyari? Madilim ang hinaharap. Ngunit gusto ko na malaman mo na minsan lamang ako umibig at hindi na ito maangkin pa naman. Ano ang mangyayari sa'yo? Tumakas lang ako, Maria. Hindi magtatagal ay malalaman nila ito. Paalam, Crisostomo. Dadalhin ko kayo sa bahay ng isang kaibigan sa Manalunan. Ihatid ko doon ang inyong salapi. Magagamit niyo yun sa iyong pakingibang bansa. Sa ibang bansa, makapamumuhay kayo ng tayo. Marami kayong kaibigan sa Espanya. Sumama kayo sa akin sa ibang bansa at matutunan kayong magkabalik. Tayo ikapwa sa wikpalan sa sarili nating bayan. Hindi ako magiging maligaya sa ibang lupain. Dito ko nais mag-iis at mamatay. Pero bakit pinapaalis niyo ako? Maaari kayong mapagbukay sa ibang bansa. Kung daranasin ninyo ang iba yung hirap, baka dumating ang araw ay takwilin niyo ang sariling bayan. Hindi totoo yan! Wala akong ibang iniisip kundi ang kapakanan ng ating bayan. Hindi niyo ako nakukulaan. Subalit, mararanasan niyo hirap at pag-uusip. Naniniwala ako na itatakwil ninyo ang ilang bayan. Naniniwala ako sa iyo, Ilyas. Ako ay isang tao na umaayon sa takbo ng panahon. Pagkasanan nila ang iyong pagtakas. Niliwas tayo para mapagkamalan nila akong taga-Pinya, Pransya. Marapat siguro na tayo ay maghimagsik. Makinig kayo sa aking sasabihin. Mayaman kayo at maaari kayong magbayad ng inyong makakasama. Kung ganun, gagawin ko ito ng mag-isa, Ilyas. Nandito na tayo sa Santa Ana, ang lugar kung saan iginugol ko ang aking masasayang alaala. Liga kayo at magtago. Gusto mo, mahuhuli na tayo! Kayo na ang mamangka. Tatalon ako sa tubig para ako ang kanilang tutugisin. At niligaw ko sila.
Huwag kang umalis! Lumaban lang tayo! Hindi tayo magtatagumpay! Wala tayong sandata! Magkita naman tayo sa Noche Buena! Sa libingan ng inyong mga ninuno! Sa kabilang dako ng azotea, makikita si Maria na malungkot. Natakot ka, no? Hindi mo inasahan ang aking pagdating. Nandito ako para saksiyan ng iyong kasal. May sakit ka na naman ba? Bakit namumutla ka? Wala ka na bang tiwala sa akin na inaama mo? Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyayari sa iyo. Mahal pa ba ninyo ako? Tulungan niyo ang aking ama para hindi matuloy ang aking kasal. Nung buhay pa si Ibarra, gusto kong lumaban, umasa at manalig. Ibig kong mabuhay para marinig kahit paano ang mga bagay tungkol sa kanya. Pero ngayon patay na siya. Bakit pa ako mabubuhay at magtitiis? Hindi hamak na nakakahigit si Nariskay. Maaari akong magpakasal kanino man nung nabubuhay pa si Crisostomo. Wala namang gusto ang ama ko kundi ang mga malalaking ugnayan sa mga nasa poder. Pero ngayon patay na siya. Wala sinuman tatawag sa akin na asawa. Kumbento o sementeryo lamang ang aking pagpipilian. Anak ko, patawad. Hindi ko sinasadya ang kalungkutan mong ito. Ibig ko lang mabigyan ka ng magandang kinabukasan at kaligayahan. Ito'y dahil mahal kita. Mahal mo pala ako. Huwag mo ako hayaang malungkot habang buhay. Patay na siya. Gusto ko na rin mamatay. O maging madre. Isang madre? Hindi mo lamang alam, anak ko, kung anong misteryo ang nakakubli sa kumbento. Matanda na ako, Maria. Hindi na kita mapapangalagaan at pati ng kaligayahan mo. Humiling ka ng iba pa o mahalin na binata kahit sino man siya. Huwag lang ang kumbento. Ang kumbento o kamatayan! Diyos ko! Diyos ko! Pinaparusahan mo ako! Pagpalain mo ang anak ko! Ayokong mamatay ka! Magmamadre ka! Diyos ko! Talagang nandito ka nga at nagpaparusa. Inang! Inang! Nandyan po ba kayo sa loob, Inang? Inang! Inang! Ako po ito, Inang! Si Basilio, Inang! Inang! Inang!
Inay! 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 No one loves you like a mother can. Inay! 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 Nothing saves you like Inay! a mother's hand. Inay! Ang aking ina. Nasugatan ako at may 2 araw na akong hindi kumakain at umiinom man lamang. Hindi magtatagal at mamamatay rin ako. Sunugin mo ang bangkay namin ng iyong ina. Kung walang sino mang darating, pakain mo ang gintong ibinakong ko. Ariin mo iyon at gamitin mo sa pag-aaral. Mamamatay akong hindi ko man lamang nasilayan ang ningning ng ating inang bayan. Kayong mapapalad na makakakita, huwag ninyong kalimutan na batiin siya at huwag kalimutan ang mga nalugmok at nasawi sa gitna ng madilim na gabi. Akala nyo ba ang kapangyarihan ay nasa inyo? Sino ba kayo? Magwawagi ang katotohanan, ang kadiliman ay ibabagsak. Nagsisilbi ka